puso, mabilis Isa tayo sa blood extraction. mataas din pong temperatura, ngunit nandun pa po ang Number 1 po. na pag lumala po. Bakit po? Number 1 po? Number 1 po tatawagin ko po. Ano? May number po. Kaya kumain. Number 1 po. Dito tayo sa... Okay na? Dok, dapat po bang buhusan ng tubig ang taong nag-heat stroke? Pag sa tingin natin na ang isang tao ay nag-heat stroke, ang dapat natin gawin ay dahil siya sa malaki. Dalinog, John Joseph, Tamboong. Maayos ng pagkakahinga niya. Kung gising, pwede naman natin painumin ng sip of water, unti-unti lang. Pwede rin naman natin punasan para mas makatulong mag-regulate na body temperature niya. Pero wag naman natin buhusan. Bibigyan ka na, sir, ng lagay na ihe. Okay. Sir, bali, ano, no? Lahat po nandito sa promo. Tapos, ang resulta po natin, Monday po. Ano? Okay, sige po, patong po ang braso. Karanas ka na ba ng broken heart? Ang matinding lungkot ay maaaring magdulot ng tinatawag ng broken heart syndrome. Isa ka lang po ang kamay. Isang kondisyon na maaaring mapagkamalang atake sa puso. Ano lang ba ito? Ang broken heart syndrome ay pansamantalang sakit sa puso na dulot ng matinding emosyonal o physical na stress. Sa ganitong kondisyon, humihina ang kaliwang bahagi ng puso at hindi ito normal na nagpapump ng dugo. Madalas ang mga sintomas nito ay parang heart attack, paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga, at matinding pagkapagod. Ngunit ang kaibahan, walang para sa ugat ng puso, hindi tulad ng isang tunay na atake sa puso. Ang mga kababaihang nasa edad 50 pataas ay ang mas prone sa broken heart syndrome dahil sa pagbabago sa kanilang hormones. Ngunit hindi lang sila ang maaaring tamaan. Kahit sino na dumaranas ng matinding emosyonal na damo ay maaaring magkaroon ng ganitong kondisyon. Iwasan ang broken heart syndrome gamit ang mga payo nito. I-manage ang stress. Regular na exercise. Kumain ng tama. Iwasan ng labis na pag-inom ng mga stimulants kagaya ng kape, energy drinks. Magkakaroon ng support system at magkaroon ng regular check-up. Tapos ngayon, fasting mo, sir, pwede ka nang kumain, uminom. Sample na lang po ng ihi. Ang kita ihi yun sa saloy mo, sir, ha? Tapos ito po, patong na lang po doon sa blue tray ihi niyo. And then, yun po, Monday Arizona, dalhin niyo lang po yung copy niyo, ha? Tsaka isang ID. Okay din, sir. Hindi na lang po. Out po, ihi na lang. Saan po ilalagay mo? Yun po, yung blue tray po sa window. Saan po siya? Ito pa, nasa tapat. Pangalawang pinto, sir, panlalaki. Number 2 na po. 20% lang ang lumalala ang kondisyon. At 5% lang Opo, ang kaya, mga sir. pagkaso May matapos ako ang ng ilang kapyan. linggo at buwan ng pagbalik sa normal. Ang ating kalusugan, pisikal, mental at emosyonal ay magkakaugnay. Oliva Benigno Mendoza. Tama po ito, sir. Kumonsulta agad sa iyong doktor. Ano po yung year nyo ng birthday? 1956 po ba ito? Para sa dito, Okay. Monday po ang resulta, sir, ng umaga. Ha, pakidala lang po yung kopya nyo, tsaka isang ID. Then, Sino naman ang mga tao na kadalasan? Yan na si Mami. Number? number 2 pala. Number 2 lang po. Number 2 po. Alam niyo ba? Bigyan ka na, sir, ng lagay na ihe. Sakit ng may Ito. laman. Okay. Pero ngayon, kahit sino Pwede ka pa patong ay pa. maaari ng tamaan. Ano, nawala na yung Ang sakit kopya nyo. nito ay maaaring Ayun, dyan ko pala nailagay. From mo lang, di ba? lalo na kapag nagdadalan tayo Oo, wala. Pero, hindi wala. Tapos pag kayo lang, may additional na lang. Kailangan na yung Ay, may sige, sir, sana po yung kamay. Alamin Hindi pa pwede sa kanan. Pwede naman, sir, naghahanap. Ayun, tingnan mo. Kasi wala akong makita dyan. Ganun po ba? Oo. Welcome si Doktora Ever Marika. since, hindi ako maano Sige po, sir, dito. dipat na to. Yan.
Welcome to the show po, Doc. Bago po natin simulan ang talakayan tungkol sa Doc, maglalaro muna tayo ng isang mabilis na segment, Doc. Tinatawag po itong Flash Talk with Doc. Dito, magbabanggit ako ng ilang pagkain at sasabihin niyo po kung ito ba ay titignan o iwasan ng mga taong may gout. Game na po ba kayo, Doc? Game na, Dr. Jeff. Unang pagkain, Doc, lechon. Titikman. Isda tulad ng sardinas at tunis. Iwasan. Iwasan. Chicharon. Iwasan. Kainin. Ah, sarap ng chicharon. Gulay po, Doc, tulad ng kangkong at talong. Titikman. Saging. Titikman. Beer at alak. Iwasan. Munggo. Titikman. Patingin mo. Ayan, mga kabarangay Belkets, tandaan natin Okay na, yung mga sir. pagkain na maaaring makasama o makatulong sa mga taong may gout. Para buksan ang ating talakayan, Dr. Marica, simulan natin ang tanong, ano nga po ba ang gout? Ang gout ay isang uri ng mayuma na sanhi ng sobrang uric acid sa dugo. Kapag ang uric acid sa dugo ay tumataas, nagbubuo ito bilang mga kristal at nagdedeposito sa mga kasukasuan. Nagbubuo ito ng pamamaga. Tapos na yung fasting mo, sir, ha? Pwede ka nang kumain. No? Sample ng ihi, panggit ng ihi ko yung sasaluhin mo, sir. Hindi muna. Tapos, yun na, okay na. Okay na. Wala na. Yes, pwede na kayong kumain. Bilang ng mga tao nagkakaroon ng Monday na po ang balikas. Pagpa-check up ko rin sana itong mga ano. Eh, sana. Sana ako pambayan. Ipon mo. Na yung gout ay base rin at mayuma. So, paano po ba namin masasabi na yung May number 4 po. ay gout kaysa sa kumpara natin? karaniwan ito sa paa, ngunit maaari din itong tamaan ng itong masusunod sa tuhod, siko, at mga galing sa kamay. Bukod sa pananakit, nagkakaroon din ng pamamaga, pamupila, at pag-init o matinding parang nilalagnat ang mga kasukasuan. Sa mga ibang mas malalang kaso, nagkakaroon din ng parang bukol o parang ng uric acid sa ilalim ng balat sa paligid ng kasukasuan. Okay, nasan yung isang kopya, sir? Nandito po. Apa. So, kayo ba yung pinakaunahan? Ang mga pasyente ng gout, Ulit tayo. Yan yung dadalhin niyo, sir, pag kuha niyo resulta. No? Bali, Monday po ang resulta no, sa laboratory. Tapos may ECG kayo, sir. Ang alam ko po kasi ECG, di pa gagawin dun sa kanila. After 5 days yun, sir. After 5 days po. Opo, yung ECG po. Ano? Sige. Yung ito pong sa blood po, tsaka sa iye, Monday po. Tao na kadalasan tinatamaan. Ano result? Apa. Olivas, Ruel, Cumpio po, tama po. Kumpio. Cumpio. Birthday po, January 30, 1974. Tama, sir. Olivas. malaki rin ang chance sa mong magka-gout kung ang uric acid level mo sa taas o mapasok na yung mga gout. Lagi po kayong nag-ano dito, sir. Nag-avail ng promo. First time. First. Huwag niyo po nalaman, sir. Nakita ko na post dyan. Ang nakapost. Pagaling na lang po. Oo. Po, sarap po ang kamay. After dito, sana ako po. Nakaili ka na, sir. Nakaili ka na pa. Kung hindi pa pwede naman na ECG na po, doon ulit sa harap. Number 4. Doon yung gagawin niya ECG. So, iba pa, wala. Kasama na yan lahat? ECG lang at saka dito? Apo, EE na lang tsaka ECG after po nito. Okay. Kompleto na yan yung package. Yes po. Pwede na kayo kumain. Pati na rin yung mga tumusunod. So ito yung mga pasyente na kadalasang nakikita natin. Salamat po, Dr. Marica. Ngayon, babalik naman po tayo dun sa Flash Talk with Doc. Totoo po ba na yung mga nabanggit natin kanina pagkain ay nakakataos ng gout? Pwede po ba kami humingi ng konting paliwanag? Unahin po natin, Dr. Lechon. Pwede ka naman kumain ng lechon. Pwede ka Bukas na po yung kamay, sir. Lalong-lalo na kung pipiliin mo yung laman, no? Hindi yung taba yung balat. Tanggalin ko Pwede lang. kang kumain ito na sa 1 hanggang 2 hika kada kain. At huwag din Pwede ka na kumain uminom, sir. Sample lang ihi, sir. Yung panggit ng ihi po yung saluhin. Okay. Sige rin po. Apa, sir. Thank you. mataas ito sa pila. So, pwede naman tumikim basta bukod lang sa tamang ulam. Dok, yung isda naman, yung sa tunas at tinis, madalas po kasi tinatalo yan.
iwasan ito dahil itong mga isdang ito, lalo na yung mga dried or processed fish, ay mataas sa purine sa loob. Kung gusto mo talagang kumain ng isda, pwede kang kumain ng tilapia, bangus, dalagang pagkila, lakula, ito. Pero huwag din ganun madalas at nasa tamang lakas. Dok, parang yung lechon kumain na chicharon. Okay, ang chicharon naman kasi ay gawa sa balat ng baboy. So sabi ko kanina, yung balat ay iniiwasan sa lechon. So, sa chicharon, gawa ito sa balat at taba ng baboy. So kailangan iwasan siya as much as possible kasi mataas siya sa pili. Dok, yung manik, yan yung kadalasan tinatanong sa atin sa community. Ano na po ba ang sa inyo ngayon sa pagkain ng manik? Ang manik ay pwede, titikman siya. May number 5 na po. Sa mga pasyenteng bigaw dahil mababa ang urine. May number 5 po. Lalo na ang mga 12, pag nila 7. ay wala masyado sa manika. 7. So pwede kang kumain mga nasa 1/4 cup or isang takot ng mani. Pero syempre, huwag din susobra, huwag din madalas. Dok, paano naman yung mga gulay katulad ng kangkong, mga talong? Sa gulay, hindi ako nagbabawal. Pwede silang lahat tikman. Lalo mababa naman ang sodium level sa kanya sa mga ito. Mas mababa din ito kaysa sa dito sa kanya. So pwede naman kumain kahit Sa mga prutas naman po, Dok, pagkaraniwan katulad ng saging. So saging at Number five yan? prutas, wala itong pinagbabawal. So pwede naman ito, pwede kang kumain lalo na ang saging ay mataas sa potassium at dahil fiber, maganda ito sa Dok Marica, paano naman po yung mga beer at alak? Okay, ang mga beer at alak ay alam naman natin ang mga alcoholic beverages. Number 8 po. Lalo-lalo. Number 7. Mas mababa ang purine content ng mga hard liquor. Whiskey, vodka, gin, rum, Number 8. ang mga ito, nakakapagpabagal naman sa pagpalabas ng uric acid o pag-flush out ng uric acid sa katawan. Ang mga alcoholic beverage din ay mga diuretic, no? So nakaka-dehydrate sila. At kapag ikaw ay Number 8 po, wala. Ay, so kung ikaw ay gusto mong uminom, pwede ka naman siguro, ang pinaka-safe ay uminom ka ng red wine, pwede ka siguro mga nasa 500 ml, less than 1 glass, at huwag din madalas, Double F. Pero lastly, Dok, yung lagi Sherilyn tinatanong sa Tagiyam. munggo. okay, ang munggo napaka-controversial yan. So, kontra Pero sa sa inyo, mga Marcy, arts sa inyo, natin, like, dito tama pero po. pwede na siyang tikman sa gout. Okay. Hanggang mga nasa kalahating mangkok ng luto. Monday for result po, dali nyo lang yung kopya nyo, tsaka isang ID. Pero yung sa ECG po, doon po yung gagawin sa harap na. Ang resulta nila ng ECG, pag kayong kapatid po ang kukuha, padala nyo po yung kopya nyo tsaka ID po. Apo. Yung ECG po, after 5 days po yung resulta Gout nyo. ay isang sakit na maaaring makatama sa sinuman. Hindi ka tanda, hindi naman yung mahirap. Maaari natin ito iwasan o kontrolin sa pamamagitan ng tamang pamumuhay at lalo-lalo na ng gustong pagkain. Sa pamamagitan ng balanced diet, regular na ehersisyo, pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa mga pagkain at inumin na mataas sa purines na nakakapagpataas ng uric acid, maaari nating iwasan ang sakit ng tulad ng gout. Kung ikaw naman ay nakararanas ng mga sintomas na sinabi kanina, pamamaga, pananakit, pamumula at pag-init ng mga kasukasuan, mahalaga na kumonsultahan sa iyong doktor upang maiwasan ang mga komplikasyon na ito. Maraming salamat po, Dr. Marica, sa pagbabahagi ng inyong expertise. Basta-basta pala yung gout namin. Sana yung pinagpapasawalang bahala na lang natin. Mga kabarangay Belkins, tandaan natin na hindi lang gamot ang solusyon sa gout, kundi tamang pamumuhay sa pamamagitan ng malusog na pagkain, sapat na pag-inom ng tubig at aktibong pamumuhay ay iwasan natin ang sakit na ito. Ang kalusugan ay kayamanan. Sige po, patong nyo lang po. Ito, araw-araw. Huwag kalimutan i-like at i-follow ang Belkins para lagi kayong updated sa mga panamig na episodes sa kalusugan. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Dr. Jefferson Tiago. At ako si Dr. Marica Lazo Iloan. Para sa Real Talk with Doc.
rhinitis ay maaaring magdulot ng malaking abala sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Ang sintomas ay napapatuloy-tuloy gaya ng pagpating, pagbara, at pangangati ng lalamunan. Magandang araw mga kabarangay Belgens. Nakatulog na naman kayo sa isang papanapanabik na episode ng Real Talk with Doc. Kamusta po kayo lahat? Ako po si Dr. Jefferson Chaco, ang inyong host sa episode na ito. Papapatuloy nyo lang. Tapos may ECG ka po ha. Isa sa mga hindi natin masyadong napapansin pero may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang allergic rhinitis. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga sanhi, simptomas at Number 7 na po. upang mapanatili ang kalidad ng ating buhay kahit pa tayo ay mayroong rhinitis. Makakasama natin ngayon ang isang eksperto. Mga kabarangay Belgens, pinapakilala ko po sa inyo si Dr. Oliver Domingo. Doc Oli, magandang araw po. Ikinalulugod kong makasama kayo ngayon at aking kaalaman sa Doc Oliver, marami po ang nalilito kung ang allergic rhinitis ba yung kanilang nararanasan o simple lang po. Ano nga po ba ang allergic rhinitis? Ang allergic rhinitis ay isang condition kung saan ang immune system ng katawan ay nais na tumutukoy kung nagre-react sa mga allergens. At ang reaksyon ito ay nagdulot ng pamamaga at iritasyon sa lalamunan ng kain sa lalamunan. Number 7 na po. Allergic rhinitis Wala pa rin. Loreto po, nandyan na po. Po kayo. Bigyan na po kayo lagay ng ihi. Meron na po. Bali creatinine, sodium, potassium chloride pa po. Ano? Pangalawa ay ang allergic rhinitis. Sumila ito sa buong katawan. Yung resulta po nun sa inyo mamayang 5 p.m. po. Yung resulta po nun sa inyo mamayang 5 p.m. Saan ko na ba balikan? Monday na? Okay. Okay. Sige po. Okay May po. mga maliit na insekto sa ligaw. Kasi kung nagbabalik pa ako, nagbabalik pa ako. Okay. Apo, isang balik na lang. Ang huli ay tinatawag natin ang strong. Ito ay ang may mga pagsusuki na kasi ngayon at pinaniniwala ang mga patakas na produce. Dala lang po ang kamay po. Sunod na ay yung matatagpuan natin sa labas ng ating Sa gilid ng inyong tinatawag natin ang ito yung mga pole. Na-admit po kayo dito. Dati noong una, Lahat na natin yung mga Gusto na po kayo ngayon. ay okay na ba? Nahilo kasi ko kami. nakakapagpalala na Kaya po kayo nahilo. Wala daw ulit meron sa loob, meron sa labas, pero bukod po sa allergens na yan. Ano pa po yung mga ibang sanhi ng pagkakaroon o pag-atake po ng allergic rhinitis? isang individual ang katawan nito ay naglalabas ng mga tinatawag natin inflammatory Ayun nga pala yung nalilito sila yung pangalan. Ano yun? Loreto. na natutulog Dapat Loreto. Bukas po yung kamay. Nanindigan nyo na po. Mahal kasi mag-ano. Change. Matanda na ako para madalas Ano pinanindigan nyo? Okay na po. okay na. Sa lamig na nababalik. Sige, Ma'am Loreto. Thank you po. taas ng posibilidad na magkakaroon ng allergic rhinitis at isang batang sa basan. Ang may kalapit na sakit na katulad ng asthma, yung mga taong may eczema or skin disease na tinatawag natin, mataas ang posibilidad ng isang individual na magkakaroon ng allergic rhinitis. Hindi naman ang mga allergies na yan. Pag kung nakakita sila, ano ang sintomas na May number 9 na po. simula na po yung allergic rhinitis. Usually naranasan mo sila. Gana, Mami. Hello. Ito po yung mga ngati ng ilong.
Ang tagal nyo namin pinupuntahan dito. Hindi po ako nurse. Ganun. Every 4 months na. Mami Picones Luz, Picadizo. Okay. Ay, hindi. Ang dami nito. Monday po. Yes. Ang tawag dito. Yes, madami po. Ang tawag dito, bibigyan na po kayo lagay na ihe. Akin ang pagpasa na po. Ikano number mo? Number 9. 10 po. Ito ay dahil sa madalas na pag-upload sa talas. So ito tinatawag natin allergies. Dok, nabanggit niyo po kanina yung asthma, yung mga ibang sakit na associated sa allergic rhinitis. Para naman po natin maipapaliwanag sa ating mga kapatid Lang kumakayat. ng allergic Kakaliit. sa kaso po natin. Ito mga pinamili po sa allergic rhinitis ay ang karaniwang sipon Kasi nanay nakapagpalit ni nanay yan. sa karaniwang sipon ng kaso, ang katawan ay natulog ng Pero putok na yun, di ba? pagkapagod, sumasakit ang kaso ng dalawlan. Samantala sa allergies, tayo ay nakafocus lamang sa sintomas ng pangalan. Ikalo ka po. Kasama Ikalo ka po. Kalipit ko ka ng ihe. papatigil sa inyo. At konti kasi mahirap talaga i-test yan. Paano Wala akong matitest. nakaka-apekto sa kalidad ng buhay Si Baluka. Paripit ko ng ihi po. Paki-dispose po yan, banlawan po. Ano? At least kalahati po yung pinaka-konti po. Hindi po siya matetest, ma'am, pag ganyan ka-konti. Banlawan nyo na lang po. Mahirap po kasi i-test. Simpleng, tinatawag natin simpleng allergic rhinitis. Sa tingin niyo po, Dok, ano po yung mga komplikasyon na maaari natin matawag na seryoso na dala po Dito sa kakakal na madami. Pagkaman ang allergic rhinitis, karaniwang nakukonsulta natin. Pero minsan ito ay pwede magkaroon ng komplikasyon. Ang mga sintomas ay magpapatuloy at ang paggamot ay kumita. So ang mga komplikasyon na pwede mangyari ay ang infection sa sinuses. Kasama po eh. Mami, bukas na po yung kanay. Nagkaroon ng infection parang ilong pawasan ko Ano po? Ako, dyan po. Pangalawa ay may karaniwan na Pwede na po kayong kumain namin ng mami, ha? Okay na po. Thank you. Ingat po. 6:30. dahil sa madaling pag-aaching tayo ay sumisigala rin sa pagkakalagay. So, pwede itong mag-group ng pag-group na dito. Anong muli? Pwede sa rin ang Ayan, pwede po yan. kailan na tama na Anong meron sa inyo, sir? Ano ang pangalan niya? So, may mga ulit na tumutulong sa loob ng iyo. Ano pa? Tulibas. Olivas. Ayan. Sir, bali yung sa laboratory po, Monday po. Tapos yung ECG po sa kanila po yun. After 5 days po yun. Okay. Salamat. So, 4 days. Pangalawa, pangatlo ay antihistamine. Pang-apat ay approach. yeah, number 11 na po. Tatawagin mo. Ay, okay. 11 po yung So, ano natin magagawa? Ito sa kahit natin. ano po number ni sir? Pwede po tayo gumamit ng Ano sa'yo, sir? Naduling lang si sir. Payat lang ng tubo. Binigyan na kayo, sir, ng lagayan ng ihe. Wala pa? Sa gamot, marami po La tayo- Puerta Dionisio Rios. January 27, 1961. Tama po, sir. Doktor sa ano, next difference. Monday to Friday. Kasi pa rin. Ako, sir.
lahat para sa tamang Ito sir, lagay na ito. Ha, kalahati po ang pinaka-kaunti. Opo, pag nakuha na kayo ng dugo, pwede na pong kumain at uminom, sir. Sir, importante po yung sa blood. Kuha na natin. Sir, bali ang resulta nito Monday po, ha? Apo, dalhin lang po yung kopya nyo, tsaka isang ID. share my knowledge and expertise dito sa Real Talk. Mga kabarangay Belgians, lagi isip na prevention is always better than Yes po. Huwag nang hintayin pang lumala ang isang kondisyon bago pa ito bigyan ng atensyon at aksyon. Huwag kalimutan i-like at follow ang Belgians Facebook at YouTube page para lagi kayong updated sa mga kapanapanabik na episodes sa kalusugan. Muli, ako po si Dr. Jefferson Tiago. Ako naman po si Dr. Oliver Domingo para sa Real Talk with Doc. Gusto ka ko, sir, hi. Yung alalim po. Sorry po, relax po. Ano nga ba ang mga digital health tracking tools or apps na maaari natin Ready na kayo? Kumain para na. matulungan ating mga kabarangay sa May ID na, sir. Pato niyo lang po dun sa blue tray na. Okay na, sir. Thank you po. 6:33. Welcome sa isang panibagong episode ng Real Talk with Doc. Kumusta mga kabarangay BK? Ako po si Dr. Ramias, isang gastroenterologist, kabarangay BK. At ako po ang host doctor ninyo sa episode 8. Kadalasan sa pagsapit ng bagong taon, marami sa atin ang nagkakaroon ng